Hello, 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 hello mga kababayan. Good day. Lalong-lalo na sa mga kapwa kong mga OFW, yung nagsasabing zero remit for a week. Ba't hindi nyo pa gawing isang taon? Tingnan natin kung sino magsasuffer. Gawin yung isang taon. My goodness, 1 week, what's that? That's nothing. Parang pinagluloko lang ninyong mga sarili ninyo. 1 week? Hindi rin nyo pala matiis ang pamilya ninyo. 1 week. Bakit? Para kayong hindi mga Pilipino. Hindi kayo magre-remit dahil gusto nyo pilayan ang gobyerno. Bakit? Kahit pa 2,000 kayo ng mga OFW hindi mag-remit, hindi kayo kawalan. Gawin yung isang taon para tingnan nga natin kung sino ang mapilayan, hindi mag-suffer yung pamilya ninyo. Naghahamon pa kayo para kayong walang pamilya, para kayong hindi mga Pilipino. My goodness. Ay, para kayong mga hindi Pilipino. Disiplinahan yung mga sarili ninyo. Wala kayong mga wala kayong mga mudo. Kayong mga rally, respeto. Kung sino yung pinili ng sang katauhan, ng sambayanan, respetuhin ninyo. Use your common sense. 'Di ba? Pag-apply pa lang ng kandidacy ni PBBM ay sinimulan na ni Duterte na siraan. Why? Kasi gusto niya kaagad pabagsakin dahil gusto niya yung anak niya ang mag-take over para ligtas sila na mahalungkat ang kanilang mga katiwalian. Hindi nyo ba naobserbahan yan? Ako, ibinoto ko noon si Digong. Binoto ko si Digong, pero wala pa siyang 2 taon sa pwesto. Naobserbahan ko na yung pananalita niya na hindi totoo yung he just magaling sa salita, wala sa gawa. Yung salita niya, pinapalakas niya yung pinapalakas niya na magtiwaling ang mga pulis, pinapalakas niya yung mga korupsyon. Tingnan niyo yung pagpipigil niya na mag-attend si Duque sa hearing. Hindi ba yan? Siya ang totoong dictator dahil yung gusto niya kung mayroong mag-criticize sa kanya, tigok. Kung hindi matigok, yung mga niya, wala. Ay naku, use your common sense mga kababayan. Yung taong nagsisilbi ng totoo, kung yung mga lumalabas sa bunganga nila BP at saka ni Digong, sila yun. Obserbahan ninyo, use your common sense kaysa yung mga kukote ninyo. Ako, wala na kayo ng mga respeto. Tatay nyo kaya iganyan ninyo. Or ganon ninyo yung tatay ng ibang tao. Tingnan natin. Masyado kayo. Nung magagawa ng 1 linggo, pakita nyo lang, kunyari, nangahamon kayo. Walang magagawa yung 1 linggo. So what? Kung hindi kayo mag-remit ng 1 linggo. Hindi kayo mag-remit ng 1 linggo. Tingnan natin kung sino ang sa bagay yung 1 linggo hindi maramdaman yan ng pamilya ninyo dahil talaga naman na hindi kayo magre-remit sa linggo na yan. Gawin yung 1 taon, pambihira naman kayo. 1 week is nothing. Okay? Pwede ba? Try to respect yourself. Di na kayo marunong magrespeto. Yung mga sinusuportahan ninyo, tumutulad, gumagaya kayo na walang respeto. Di nyo ba naobserbahan? Kapapail pa lang ng kandidacy noon ni Bongbong Marcos, inumpisa ng siraan ni Duterte dahil ang gusto niya, yung anak niya ang mag-presidente. Di man nanalo yan si Digong kung hindi lumapit sa mga Marcos. Huwag niyong isumbat yung pagpapalibing dahil tungkulin yan ng isang presidente. Order yan ng Supreme Court. Kung hindi niya ginamit yun ng pagpalibing, hindi yan nanalo. Naintindihan ninyo?
Kaya huwag kayong maghamon-hamon. Sinong pahirapan ninyo? Pamilya nyo. Anyway, yung isang linggo, hindi mahirapan ang pamilya ninyo. Gawin yung 1 taon. Yan ang hamon ko sa inyo. 1 taon. Okay? Learn to love yourself. Kasi kung wala kayong pagmamahal sa sarili nyo, ganyan ang ginagawa ninyo. Walang pagmamahal sa gobyerno. Okay? Magtino-tino kayo. Mahalin nyo naman ang bansa. Yung mga pinagsasabi ng mga masyado kayong use your common sense. Use your common sense. Wala kayong mga common sense. Di kayo nag-iisip. Minamanipula lang kayo ng mga Dutertes. Sabi pa nung isang judge, Dutertes. Okay. Bye-bye. God bless.